Sa punto pong ito, pag-usapan naman natin ang National Science and Technology Week pa rin na programa ng DOST na nangyayari sa may SMX, sa may Mall of Asia Arena. At para pag-usapan niya, kasama po natin ang Regional Director ng DOST NCR na si Dr. Tess Fortuna. Good morning po, ma'am. Magandang umaga, Audrey. Okay, so today ay huling araw na po ng ating National Science and Technology Week 2015. Ano po yung mga kababayan doon? Well, patuloy ang pagtanggap natin sa mga gustong pumunta doon at tingnan ko ano yung mga latest sa science and technology. At natutuwa kami kasi talagang ang lakas ng turnout ng ating mga kasama, ng ating mga kababayan. Nakikita mo ngayon kung gaano kahalagahan ng science and technology sa kanilang buhay. Kasi dati-dati, kaunti lang yung pumupunta, pero ngayon talagang halos hindi kami magkamayaw sa dami ng pumunta. Sa katunayan yan, as of 5 o'clock kahapon, nasa mahigit ng 70,000. 70,000? Yes, 70,000 na yung guest ng DOST. And imagine, nanggagaling pa sa sulok ng Pilipinas, no? Hindi siya nako-concentrate ngayon sa NCR unlike before. Ngayon talaga yung 17 regions of the country, including ARM, nasa SMX. Yung aming activities kahapon on community empowerment through science and technology, ito yung mga community-based projects na tinutulungan ng DOST at talaga namang maraming dumating na interesado kung paano sila matutulungan ng DOST. Ito yung kasi itong issue na to, nag-a-adapt kami ng isang mahirap na community at kung saan yung iba't ibang technology ng DOST na na-develop, inia-apply namin sa kanila para maging future entrepreneurs din. So we teach them on how to really make use of this, how to process yung kanilang mga raw materials na nandoon sa probinsya, ay natutulungan natin. Pero dito sa NCR, meron din ako mga community-based projects na tinutulungan at kailangan mo lang naman ng konting push para yung mga tao matuto talaga na magsikap. So we expect them to be future entrepreneurs. Okay. Bukod po sa mga pumuntang mga may balak magnegosyo, no? May mga estudyante rin po na binabanggit kayo kanina after air. Napakarami. Estudyante at mga LGUs. Yes. Bakit po kaya sila yung na-encourage pumunta ngayon sa National Science Week? Actually, yung tinitingnan namin kahapon yung turn. Siyempre, hindi mo matatalo dami na estudyante. Pero all levels yun, ha? Elementary, high school, and even the tertiary. At makikita mo rin yung kung ano yung gusto nilang tingnan. Ang nasa tertiary level natin ngayon, napansin namin, doon lang sa booth ng enterprise development, they're so interested. Ano yung energy audit, ano yung food safety practices, yun ba yung mga ano yung cleaner production technologies, and they are also interested about packaging because most of them, they develop products doon sa kanilang mga thesis. Tapos tinitingnan din nila paano sila magkakaroon ng tamang packaging materials para sa kanilang products. So halos sabi na itong mga bata na nasa tertiary level, iba na yung pananaw nila Makikita mo yung sa high school, medyo tinitingnan nila yung mga microscope na nandoon. Kasi alam mo, very interactive ngayon ng exhibit na ginawa ng DOST. Like for instance, yung technology ng about oil trap. Dati yan titingnan mo lang, ito yung oil trap. So yung oil kit. Ngayon, naglagay din kami doon ng pini-feature namin yung website ng oil trap, yung incidents. Kasi yung incidents, naka-link yun doon sa incidents ng dengue. Okay. So, if makita mo yung mga bata, they try really to use the website. Tinitingnan nila anong meron doon. Hindi lang yun, Pagdating doon sa mga medyo nasa lower levels, yung microscope, tinitingnan nila ano yung istura ng mga blood na may stain ng dengue. And then ano yung istura talaga nung insect, nung mosquito na talagang carrier ng dengue. So, ako asaya namin tingnan despite all the pagod, the effort that we did. And alam mo yan, halos hindi ka makatulog para ihanda mo yung exhibit. But this time, sabi nga namin, it's worth it. It's worth it. Tingnan mo yung level naman ng mga entrepreneurs, talagang nandoon, they even inquire how to apply for
Alam naman ng lahat halos na yung aming Small Enterprise Technology Upgrading Program, kung paano sila natutulungan. And this time talagang halos dinadagsa kami. And we expect more today, kasi talagang humahabol yung iba nating mga kasamahan. Mukhang kailangan nyo na po ng crowd control management. Yes, we did that, and we even asked, baka naman nakakahiya, no? We even asked SMX to help us. Kasi halos Sa hindi dami, namin makontrol. Halos wala kang daanan, ano? It's really parang inspiring to all of the DOST officials and siguro yung lahat ng mga tao namin kasi nakikita nila na napakadami yung tao. Pag, alam mo, ganun pala yung feeling mo Upo ka, wala halos dumarating. But if you see them na come and go, and then the others even stay, they stay long in the exhibit area. Alam mo, siguro po, Doc, yung talagang achievement nyo dyan, yung pag-uwi at galing sa exhibit ninyo at pag-uwi doon ng mga estudyante o kung sino man pumunta, meron silang bit-bit na knowledge about entrepreneurship, about technology na meron tayo ngayon. At nakakatuwa dahil nung bata kami, ay walang mga opportunities na ganito na pwede nyo mong makita kung ano yung mga pwede mong pasukin negosyo paglaki mo at pwede mong subukan yung pagnenegosyo yan at matutunan mo kahit sa ganitong kasimpleng exhibit lamang po. Ano pa po ba yung mga iba pang highlight sa nakalipas na 5 araw? Ang focus kasi nung area na na-assign sa akin is more entrepreneurship. Natuwa lang ako kasi pinipicture namin doon kahit yung mga ordinary na malagkit, na mga kakanin, yung mga puto, kung paano nila inipapak. And then, ano yung potential nila for export. Kaya ang nakita namin doon yung interest ng mga medyo maliliit na lumalaking entrepreneurs. Nakikita nila na pwede pa silang lumaki at mas mag-expand yung kanilang business. Ngayon, may area din tayo doon. Nandun yung ating road train Ewan ko kung nakasakay na kayo doon. Road, di pa po. Maganda yun hindi ko siya masyadong maano kasi hindi ako naka-assign doon. Experience din yun ng mga kabataan. After going through the exhibits, they can go out and ride the road train. Pinicture din yun ng DOST It's a parang 5-coaster type na train and it's moving within the SMX area, the Mall of area. Okay. Balita ko po dito sa may Science Week nga ng DOST, ang isa pang mga tinututukan din ng mga pumupunta yung energy saving tips na pinifeature din dito sa exhibit. Ano po ito? Actually, merong isang section doon na pwede kayong magtanong ano yung mga energy savings devices. Meron siyang area doon. And then, meron din kaming regular na seminar, parang webinar type na nandoon. Meron kaming schedule, ano yung mga types of seminar na pwede mong pakinggan. Sa upo ka lang doon, continuous yung seminar. So, they learn a lot of things. Nakita ko yung mga mga electrical engineering students, other engineering courses, kasi iba-ibang sector, meron kaming seminar na nakaredy doon. Yun yung parang technical and consultancy services area namin. Okay, ma'am, pag-usapan naman po natin ngayon ang inyong mismong opisina, no? Ang DOST NCR. Ano po ba yung mga highlights sa mga projects nyo previously at saka yung aabangan natin sa ilang buwan na lang ng administration? Ang year na to, magkakaroon tayo ng Regional Inventions Contest and Exhibit this coming September. Meron din kaming gaganaping cluster fair na kumbaga saan ito yung South Luzon kasi ito yung 5 regions. But this time sa Palawan natin yun i-conduct. Pero yung sa NCR activity namin, i-conduct namin to sa TIP. Kasi yung TIP compound, medyo maluwang din yung lugar and we want to penetrate that part of Metro Manila. So next year kasi magkakaroon tayo ng National Inventions Contest. Hindi ka naman pwedeng mag-join ng national not unless you are a regional winner. So for those of you who will be interested to join the Regional Inventions Contest, maganda yon para may chance kayong maging national winner ng Inventions Contest. We'll be doing it in September, last week of September. Nakakalat na yung mga invitation. At ito ay open sa lahat ng ating mga estudyante within the NCR. Doc, nakakatuwa kasi nung panahon namin, nung kami nag-aaral pa lamang, ang talagang minsan, yung mga kaklasmate mo na may mga gusto maging inventor, usually merong notion na hindi naman sinusuportahan ng pamahalaan, ano? Pero ngayon, itong
previous mga ilang taon, nakikita ko po talaga yung mga Filipino inventors, mapa-estudyante man yan or mapa-entrepreneur, talagang tinututukan ng at ng pamahalaan kung paano ito maipapakilala sa market at masusuportahan. Yes. Pero alam mo, bago kami sa maging inventor, nagko-conduct din kami ng mga parang invent school program. Parang medyo mag-guide mo yung mga bata, yung how to become more, parang curious ka around in your surroundings. Ano yung pwedeng researchable areas. Pero ako, kung tatanungin mo at ikaw ay mahusay na inventor, I would like to think na ang tinitingnan mong aspeto, yung talagang merong economic aspects na kailangan ng ating bansa. Hindi basta invention. Something na talagang may mag-gain tayo sa makatulong para maka-move on or maging economically developed countries pa tayo. Yun yung tip ko doon sa para hindi na tayo nag-i-import. Ang isa sa hinighlight ng DOST, yung mga equipment na ginagamit sa ating Food Innovation Center na dati ini-import. Ngayon ay locally fabricated. Talaga? Meron na pong mga gumagawang Pinoy, no? Yes. In fact, meron akong tinutulungan sa may gawin ng Caloocan. Nag-employ pa nga siya ng isang Japanese Kasi ang target market niya sa Japan, yung iba. Di ba it is something na new na tayo mga Pilipino, we can now develop machines in the local. It is meron kaming biniling isang CNC na lathe machine na it cost us 1.2 million doon sa isang adapter. May naka-develop ngayon sa atin 750,000 lang. And it's really good. Much cheaper. As cheaper. Pero yung quality, the same. Yes, the same. So hindi lang yon, marami pa, no? Na nakakagulat na nandoon na tayo sa side na yon. Kailangan ng konting tulong, konti pang encouragement sa ating mga kababayan. Ang gagaling kaya ng Pinoy. Talagang magagaling ang Pinoy. Pero ito po, last day nga po ng National Science and Technology Week 2015. Ano po bang aasahan? Sabi niyo po kanina, may competition pa mamayang mangyayaring hapon. Meron pa. Natin yung mga boss natin na humabol pa. Oo. Sana yung mga hindi pa nakakapunta sa Mall of Asia, puntahan pa ninyo yung aming exhibit at I guarantee you, marami po kayong matututunan at makikita na nandoon. This afternoon, meron pa silang biotechnology camp. Parang it's a science camp na naka-focus doon. Ang ating Science and Education Institute, magkakaroon sila ng science skills competition. Yung mga estudyante will be guided by real scientists. So parang, alam mo kami, we want to really as much as possible, if we can recruit more yung mga young students to take up science and engineering courses. Hindi naman tatakbo yung kung wala itong manpower supplement natin, ano, di ba? Complement para sa ating mga researches. Again, congratulations po at mamaya nga, good luck din sa dami ng mga pupunta sa inyo sa Mall of Asia Arena. Maraming salamat po. Nakapanayin po natin ngayong umaga ang Regional Director ng DOST-NCR na si Dr. Tess Fortuna. Salamat din. Salamat po. Okay, good luck po sa inyo at sana sa pamamagitan ng DOST, marami pang entrepreneurs, marami pang mga inventors ang mabigyan ng suporta ng pamahalaan. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.